Siyempre, wala kayong choice, kakain talaga kayo dyan. Eh di gawin ang gawin po ninyo. Tapos tumikim lang kayo, kukuha kayo doon sa bandang gilid lang po, wag doon sa gitna. Yun ang una nyo kakainin yung gilid. Tapos pagkatapos, di natikman nyo, tama na. Baka naman kasi, agsisiba naman nyo kasing lumamon. Hello! What's up mga kumari kong tigang? Sa mapagpalang araw ko sa inyo lahat, mga kumari kong tigang. Kayo po ba mga kumari kong tigang ay mahilig pong magbigay o tumanggap ng pagkain galing po sa ibang tao? O bakit? Ano naman yan? Kasi batid nyo po ba mga kumari kong tigang? Nasa simple lamang po palang pagtanggap ng mga pagkain na yan na galing po sa ibang tao ay maaari pala tayong mabigyan ng mga sinasabing mga masamang dalangin, maldisyon o sumpa na maaari pong makaapekto at tayo po'y maaring malasin? Talaga ba? Opo mga kumari kong tigang, at yan po ang topic natin ngayon. Yung mga sinasabing mga humhom o maldisyon na maaaring ipadala sa inyo sa pamamagitan po ng pagbibigay ng pagkain. Parang nakakatakot naman yan. Hindi naman po mga kumari kong tigang. Kaya kung gusto nyo pong malaman kung ano pang tungkol sa usaping ito mga kumari kong tigang ay panoorin nyo lamang po ang video kong ito. Siya go mga kumari kong tigang. So yun na nga po mga kumari kong tigang, isa naman pong napaka-interesting na topic ang pag-uusapan natin at pagbabalitaktakan for today's video mga kumari kong tigang. At ito po mga kumari kong tigang ay may kaugnayan po sa pagkain. Kasi meron po tayong isang subscriber na nagtanong sa atin tungkol po sa pagtanggap daw po ng pagkain galing sa ibang tao. Kasi ito daw pong isang subscriber natin lately, na-encounter daw po niya ito. Kasi siya daw po ay binigyan ng pagkain ng kapitbahay niya. Bigla na lamang daw po ay siya po'y sinama. Bigla daw po siyang naka-encounter ng pagsama ng yung pakiramdam niya. Mula daw po nung kinain niya yung pagkain na ibinigay sa kanya nung kapitbahay niya. Sabi ko sa kanya, naku ma'am, kapag kaganyan po, maaring meron pong mga negatibong enerhiya o maaring kayo po ay napadalhan ng masamang padalangin o humhom o maldisyon sa pamamagitan po ng binigay sa inyong pagkain. Kasi totoo po yan mga kumari kong tigang. Kaya kayo, huwag kayong basta-basta yung tatanggap ng pagkain galing sa ibang tao, lalong-lalo na po sa hindi nyo masyadong ka-close baga. Pero bawal mga mag-anak, tapos hindi naman ka-close, diba? Kilala mo naman yun. Paano yun? Binigyan ka ng pagkain. Mga biyanan-biyanan mo, mga hipag-hipag mo, mga bayaw-bayaw mo, tapos yung mga besin yung paling harap dyan sa kapitbahay nyo. Tapos ipakitang tao, binigyan kayo ng pagkain. Tatanggapin nyo ba yun o hindi? Pwede nyo naman pong tanggapin, mga kumari kong tigang. Pero beware. Beware. Opo, mga kumari kong tigang. Halimbawa kasi, yung mga taong may mga sama ng loob sa inyo, tapos bigla kayong binigyan ng pagkain, nako, beware kayo dyan mga kumari kong tigang, kasi baka yan po yung isang pamaraan nila para kayo po padalhan nga ng mga sinasabing maldisyon o sumpa o maaari kayo po ay bigyan ng mga yun nga kamalasan sa buhay. Parang ganun ba? Opo mga kumari kong tigang, totoo po yan. Kasi alam nyo po ba mga kumari kong tigang na yung mga sinasabing mga sumpang yan o sinasabing mga masamang panalangin o maldisyon o kahit yung pong sinasabing kulam ay maaari pong ilagay dyan mga kumari kong tigang sa mga pagkain na ibibigay po sa inyo. Tapos kapag nilamon nyo yan, talaga kayo halimbawa isisibak sa siba. Tapos nakakita lang halimbawa pansit o kaya spaghetti, chicken, ganyan. Tapos may cake, tapos sabihin, birthday ko ngayon, March, eto, Tapos hindi nyo alam, meron palang bulong yun, Mas Mariosep. Tapos hindi nyo alam, meron pala siyang, yung malalim na galit sa inyo. Meron palang, yung binabalak yung nagbigay sa inyo nan. Bawa may sama siya ng loob sa inyo. Naku, alam nyo po ba, mga kumari kong tigang, yan po'y maaaring magbigay sa inyo ng mga sinasabing mga kamalasan. Kasi yung energy po niya, halimbawa yung taong galit sa inyo, yung energy niya ay pwede niyang ilagay yung yung masamang dalangin niya o masamang bulong niya sa pagkain na yan at maaring kayo po'y malukuban ng sinasabing mga negatibong enerhiya na yan na maaring nga po magbigay sa inyo ng mga kamalasan, misfortune sa buhay at baka kayo samain pa niyan mga kumari kong tigang. Kaya kayo po, ingat-ingat po kayo sa pag-receive ng mga pagkain galing po sa mga taong hindi nyo masyadong ka-close nga.
Tapos halimbawa kayo, naku, masayang naman yung pagkain. Pero pwede naman tanggapin yun, hamak mari kong tigang. Tapos halimbawa kayo po kakain na nung mga pagkain na yan po muna, hamak mari kong tigang, ay bulungan nyo muna. Paano? Ganito po, hamak mari kong tigang. Isang napakainam na paraan po, kapag kayo po mag-receive ng pagkain, tapos kakainin nyo yan. Wala kayong choice, gusto nyo kainin, talagang kayo takam na. Yan po muna, hamak kumari kong tigang, ay bulungan po muna ninyo. Mas maganda nga po yan, hamak kumari kong tigang, dasalan nyo po muna yung pagkain na yan. Nabawa, galing sa ibang tao, tapos hindi nyo po masyadong ka-close, ibibigyan kayong biglang ganyan. Bawa, mga bigas-bigas, mga ulam, ganyan. Kayo bibigyan, sabihin, Mars, meron akong ayuda para sa'yo. Yan, kainin mo yan. Tapos yun nga, sabihin, kainin, tapos yung pala, masama naman pala ang loob sa inyo, hamak kumari kong tigang, yung pala pinaplastic lang kayo. Nako, wag nyo basta-basta kakainin yan. Yan po muna, hamak kumari kong tigang, ay bulungan nyo po muna o dasalan nyo po muna. Yan, bulungan nyo yung pagkain mismo na bibigay sa inyo. Halimbawa, kakainin yung ganyan, di talaga kayo makatiis, talagang nagtatakap-takap kayo. Siyempre, ganun yun Pagka may binibigay sa atin, siyempre pagkain, para tayo takam na takam dyan Hindi natin alam pala, meron pala yung sumpa o meron pala yung bulong. Ganun po yun, parang inaakit bagay yung dila natin, nakainin siya. Ganito lang po ang gawin po ninyo, hamak mari kong tigang. Halimbawa, ulam po yan. Pwede po kayo kumuha po ng kalamansi, tapos pigaan nyo po muna yun ng kalamansi. Tapos, bulungan nyo siya na kung ano man yung negatibong enerhiya na naando sa pagkain o yung bulong o masamang panalangin na ipinataw dyan, mawala. Tapos, kainin nyo na. Pwede nyo nang kainin yun, hamak mari kong tigang. Pero sabi ko nga sa inyo, mas maganda po, wag nyo nang kainin. Naku naman, sayang naman yung pagkain. Opo, hamak mari kong tigang, kasi alam nyo po ba, marami na akong kasong narinig na ganyan na sila po, hamak mari kong tigang, ay nagamot dahil lang po sa yung pag-receive nila ng pagkain at nung kinain po nila yan. Katulad nga po nung isa nating subscriber doon sa Puerto Princesa, hamak mari kong tigang, siya po ay binigyan po ng kapitbahay niya ng isang lechong manok, yung fried chicken. Tapos alam nyo, kinain niya yon. Yung buong fried chicken na yun, talagang ipinakain sa kanya at hindi talaga siya tinantanan hanggat di niya kinakain. Binantay siya habang kumakain siya Sabi, kainin mo yan, sige kainin mo yan. Talagang hindi umalis yung nagbigay sa kanya at pinakain talaga sa kanya. At pagkatapos nung nakain na niya yung pagkain, yung fried chicken, yung lechong manok, di lumayas na. Tapos parang ngiti-ngiti daw na ganun yung nagbigay. Tapos alam nyo kung ano nangyari sa kanya. Ilang oras lang po, hamak mari kong tigang, sinama na yung ale. Sinama siya, talagang parang hindi niya maintindihan yung pakiramdam niya. Parang hindi niya babalik na daw yung sikmura niya. Parang nasusuka siya na hindi niya maintindihan. Tapos nanlamig na po siya. Tapos alam niyo po kung anong ginawa niya. Yung ipinayo natin sa kanya. Uminom po siya ng banal na langis na ibinigay natin sa kanya. Tsaka yung pong tapol. Alam niyo po yung tapol? Yung pong asul na tawas. Yung po ihahalo niyo po sa tubig yun. Tapos iinumin niyo po yun. Basta't yung pong tapol dapat po, hamak mari kong tigang, ay naorasyonan. Dapat po yan po yung naritwalan. Tapos yan po ihahalo niyo po sa konting tubig. Tapos iinumin niyo po yan. Yan po ang napakainam na pangonta kapag kayo po ay nalalason sa pamamagitan po ng pagkain. Yan, bawa kayo po yung gagayumahin o kayo po yung lalasunin sa pamamagitan po ng mga pagkain. Naku, yun pong the best na pangontra dyan. Tsaka yung ating banal na langis na available pa po yun, hamak mari kong tigang, pwede po mag-order po nun. Tsaka yung ating pong tapol. Yung pong tawas na asul, ihahalo nyo po yun sa tubig at iinumin nyo po. Alam nyo, nangyari, isinuka po niya yun. Yung pong kinain niyang manok. Tapos alam nyo po kung ano nakita niya doon sa manok. Isang sinulid na itim na napakahaba. Sinulid na itim, nakita niya nung isinuka niya. Sa suka niya, nakita niya yung sinulid na itim. Pero wala naman siya kinakain ng sinulid na itim. O yun po yun, hamak mari kong tigang. Buti na lang po at naisuka niya. Nailabas niya. Kasi kapag hindi po, yan po ay maaring pagsimulan na ng yun nga, mga sakit-sakit nyo. Halimbawa, kayo po magkakasakit. Siyempre, pagka nagkasakit kayo, magpapatingin kayo sa doktor. Tapos kayo lalala ang pakiramdam nyo. Siyempre, lalala ang yung sakit nyo. Tapos hindi nyo maintindihan kung bakit wala namang ma-detect ang doktor sa inyo. Sabihin, anong nangyayari sa akin? Bakit hindi ko maintindihan? Bakit tuwing gantong oras lamang ako inaatake ng sakit? Bakit gantong araw lang ako inaatake ng sakit? Meron po kasing ganun. Yan po kasi ay maaaring ipadala dyan sa mga pagkain na kakainin po ninyo. Kumbaga para kayo aatakihin ba ganun yun nga, yung kulam. Naku po, Mario Joseph, nakakatakot yun, hamak mari kong tigang. Kaya nga po, ingat-ingat po kayo sa pag-receive po ng mga pagkain na galing po sa ibang tao, lalong-lalo na po sa mga hindi nyo masyadong ka-close. Tapos halimbawa meron kayong mga naging dating alitan o yung hidwaan, tapos magtataka kayo, bigla nila kayo pinadahan ng cake o bigla kayo pinadahan ng pansit o ulam. Naku po. Tapos alam niyo po ba, hamak mari kong tigang, halimbawa kayo po ay binigyan ng mga pagkain ng mga tao, hindi nyo naman masyadong ka-close. Magtataka kayo, bakit bigla kayo binigyan ng pagkain?
Tapos sabihin, yan, kainin mo yan. Tapos ipapakain sa inyo. Huwag nyo muna kakainin ha mga kumare kong tigang. Yun nga, bulungan nyo po muna siya. Sabihin nyo na, yan, lahat ng mga masamang dalangin o sumpa na andito sa pagkain ko ay mawala. Tapos, pwede kayong bumulong ng konti panalangin sa Ama namin, sa isang Abagin o Maria. Tapos, huwag nyo po muna kakainin ha mga kumare kong tigang yung parting gitna. Kasi alam nyo po ba ha mga kumare kong tigang, yung pong kulam o yung pong gamot na inilalagay nila dyan, sa gitna po yung inilalagay. Tikman nyo lang po sa bandang tabi. Pero mas maganda nga po ha. Huwag nyo na tikman totally. Kasi naado na yun na mga kumare kong tigang. Kasi baka yung sumpa niya, nasa mismong pagkain na mga kumare kong tigang. Pero halimbawa wala talaga kayong choice. Bawa, nasa handaan kayong ganyan, hinainan kayo, syempre. Parang nakakahiya naman, hindi kayo kakain, hindi man lang kayo titikin. Ganito nang gawin po ninyo ha mga kumare kong tigang. Kumuha po kayo ng kalamansi, tapos pigaan nyo yan. Tapos sa sarili nyo lang po ha mga kumare kong tigang, bulungan nyo yan. Sabihin nyo sa sarili nyo na lahat ng mga negatibong enerhiya, lahat ng mga sumpa o mga masamang panalangin na inilagay dito sa pagkain na to, yung mga gamot o mga lason ay mawala. Tapos pigaan nyo ng kalamansi. Bawa, karne, mga isda, ganyan. Bawa, yung mga inihaw, ganyan, yung mga menudo, ganun. Pigaan nyo pa rin ng kalamansi. Halimbawa, sa mga piestahan, birthday yan, pakakainin kayo sa mga kasalan. Siyempre, wala kayong choice, kakain talaga kayo dyan. Di gawin ang gawin po ninyo. Tapos tumikim lang kayo, kukuha kayo doon sa bandang gilid lang po, wag doon sa gitna. Yun ang una nyo kakainin yung gilid. Tapos pagkatapos, natikman nyo, tama na. Baka naman kasi kayo ang sisiba rin namang kumain, ha, mga kumare kong tigang. Pagkaganyan po ha, mga kumare kong tigang, sa mga ilang na lugar, halimbawa, hindi nyo masyadong kaklose yung mga maghahandang ganyan at mag-i-invite sa inyo. Huwag kayo masyadong kakain ha, mga kumare kong tigang. Lalo na po kapag kayong mismong sila po ang nagluto. Pero kung halimbawa naman po kayo po ha, mga kumare kong tigang, ay i-invite naman. Bawa sa labas kayo kakain, di okay lang po ha, mga kumare kong tigang. Pero pansinin nyo, huwag kayong tanga-tangata. Titignan nyo yung pagkain na isa-serve sa inyo. At huwag kayong aalis, huwag kayong magsisiat. Kasi baka mamaya pagbalik nyo, mayroon na palang sumpa yun. Nalagyan na yung pagkain na yun, ha, mga kumare kong tigang. Kasi, syempre sa mga restaurant, mas safe po yan, ha, mga kumare kong tigang. Lalo na po kapag yung mga in-order po ninyo, mismong isa-serve po sa inyo. Yung mga tao po ang gluto, yun po ang nag-prepare na. Tapos yun, pwede nyo nang kainin siya, ha, mga kumare kong tigang. Pero, yun nga, kung halimbawa kayo po invited sa isang lugar na hindi nyo naman masyadong kilala, ha, mga kumare kong tigang. Tapos kayo pakakainin, paiinumin ng kung ano-ano. Nako, ingat kayo ha, mga kumare kong tigang. Kasi dyan po kayo maaring magamot o maaring makulam. Di ba ga? So yun po ha, mga kumare kong tigang. At kung kayo po yung may makatanungan patungkol po din sa ating topic ngayon, pwede po kayo magtanong dyan. Mag-iwan lamang po kayo ng mga question nyo dyan sa ating comment box. At kapag kayo po yung nabasa natin, sasagutin ko po yan dito, mga kumare kong tigang. And so with that, mga kumare kong tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye mga kumare kong tigang. Huwag kayong sagpak ng mga pagkain ha, mga kumare kong tigang. Mag-ingat kayo kasi baka kayo po makulam.